Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat. Napakaganda ng araw na ito na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Lord, we believe that this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it, O God. Thank you, Lord, for the strength, for the good health. Thank you, Lord, for this opportunity that we can worship you and we have this moment that we can hear your word. Thank you, Lord God. Ina-acknowledge namin, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan. For you have said in your word, in Matthew 18 verse 20, 2 o 3 higit pa na nagkatipon sa iyong pangalan, kayo po'y nasa aming kalagitnaan. Lord, let your Holy Spirit hover around this place. Panginoon, kami sama-sama nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa amin pong mga kasalanan. Lord, linisin niyo kami ng inyong banal at makapangyarihang dugo. At Lord, ngayong oras na ito, kami puno ng expectation sa iyo, Lord, na meron kang gagawin sa aming kalagitnaan. Panginoon, lukuban mo ang lugar na ito ng iyong banal na Espiritu. Lord, let there be healing, let there be deliverance, and Lord, let there be many answered prayers in our midst. And Lord God, today we will not only be informed by your word, but we will be transformed from glory to glory. Tinataas namin sa inyo, even our beloved Bishop Art and Revelyn. Lord, let your protection, covering, anointing, and the victory be upon them always as they go in their mission in New Zealand, in Jesus' name. Salamat, O Diyos. We entrust to you everything, Lord God. Ngayon pa lamang, aming inaangkin na ang iyong mga pangako. Inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, parang alal pagsamba. Habang dinedeklara namin, Lord God, wala nang kakayanan si Satanas at ang kanyang mga kampon sa aming kalagitnaan. We honor you, God. We bless you. Lord, open our hearts and minds to receive your word. At wala, Panginoon, na salita mo ang matatapon o masasayang. Lahat ay aming matatanggap at amin pong mailalagay sa puso't isipan. Thank you, O God. Be blessed and be glorified today. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Let us all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Jesus, our faithful God. Ang ating pong kultura, sama-sama din po nating sabihin at i-declare. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ako today kasi nakita kita. Amen. I-high five mo muna yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, super blessed ka today. Amen. Ang atin pong Bishop Art and Revelyn, ngayon po ay nasa lugar po ng New Zealand para po i-celebrate po ang ating anniversary doon and also to minister unto our brethren who are there. Kaya isama po natin lagi sila sa ating mga panalangin. Meron na po tayo doong 4 na churches sa JA1 New Zealand. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. At kung meron po kayong mga kamag-anak na nasa New Zealand, ay inyo pong hanapin ang atin pong Facebook page ng ating pong mga kapatid sa New Zealand para po mai-forward nyo po sila sa ating pong mga church doon. Praise God. Sino ba excited today? Amen. Thank you, Lord. Praise God. Kakabit na po ng buhay natin ang pagsubok. Expected na ho natin ang bagyo. Para pong ang Pilipinas, taon-taon po ay napakaraming
bagyong dumarating. Ina-expect na po natin yon. Pero we have to remember that your strength is directly proportional to your struggle. Ulitin ko. Bagamat may bagyo, may pagsubok, ang iyong lakas at ang lakas na galing sa Panginoon ay sapat para sa iyong kasalukuyang laban. Kung sino dito may mga laban ngayon? Pinagdadaanan. Buti pa mga taga-JA1 dito, mga walang pinagdadaanan pala. Pwede na ho tayo mag-closing prayer? Okay. Your strength is directly proportional to your struggle. Ibig sabihin, habang tumitindi ang bagyo, mas tumitindi rin ang lakas na galing sa Diyos. Kapag mahina-hina pa ang bagyo, hindi rin ganun kalakas ang kailangan mo. Kaya habang batindi ng batindi, lalo ding tumitindi ang pagsama ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi po dito, we all experience times of testing, which is normal for every human being. Normal daw po ang test sa bawat isa. But God will be faithful to you. Normal din po na ang Diyos ay laging faithful sa atin. He will screen and filter. Ang Diyos pala, kapag may inaalaw na pagsubok, tandaan po natin na, ang Diyos po hindi tayo sinusubok. Pero, iniaalaw niya o hinahayaan niya po ang pagsubok na maranasan natin. At sabi po dito, ang ganda po ng translation, He will screen and filter the severity, the nature, and timing of every test or trial you face so that you can bear it. Hindi lang pala niya ito basta, ito yung pagsubok mo. Hindi ganon. Tinitingnan pala ng Diyos, pinag-aaralan pala ng Diyos, ini-screen niya, pinifilter niya, yung severity, yung lakas nito, yung tindi nito, nature, ano bang klaseng pagsubok ito, and even the timing, kailan mo ba ito mararanasan? Para daw so that lahat ng iyong madadanasang pagsubok ay kaya mong lampasan. God has that ability to screen and filter every challenge that we can face in this world. And each test is an opportunity to trust Him more. For along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Sabihin nga po natin, I am victorious. Siya rin po ang gagawa ng paraan para makaalis ka sa pagsubok na yon. Sinong masaya doon? Okay, pastor, yan. Pero paano naman po? Gets ko po yan na may bagyo taon-taon. May pinagdadaanan talaga. Pero paano naman po kung ang dinaraanan ko yung hindi ko maintindihan? Parang ginawa ko na ho lahat ng dapat, pero sa huli, hindi ko pa rin po maintindihan bakit gano'n na nangyari. Nag-pray ka, nag-fasting ka, nag-aral ka, nagsipag ka para makapasa ka sa board exam. Pero ang result, hindi ka pa rin nakapasa. Ginawa mo na lahat ng dapat mong gawin para makuha mo yung desired result. Pero hindi pa rin yun ang nangyari. Maganda naman ang tinapos mo. Matataas ang mga marka mo nung nag-aaral ka. Maganda rin ang naging experience mo sa ibang mga trabaho. Hiningin mo rin kay Lord. Tapos pinag-pray mo, tinaniman mo pa. Pero bakit yung kaisa-isang trabaho na yun, hindi ka matanggap? Ano nga po ulit yung pagkain na nakakapagpalapit sa Diyos? Tandaan niyo pa ba yun? Ang sagot po ay lechon. Bakit? Sa bawat kagat, one step closer to the Lord. Paano ho kung may lifestyle akong maganda, healthy? Binabantayan ko ang kinakain ko. Wala akong bisyo. Ang dami kong tinetake na food supplement. Tapos ako pa yung nagkasakit. Ako yung born again, yung kapitbahay ko, hindi naman born again, pero siya healthy. Lahat na lang ng pampailaw ng tahanan, kinakain niya. Tapos siya pa yung healthy.
Ako pa yung nagkasakit. Ganyan po talaga. Kaya po ang pagkaaralan natin ngayong umaga, Lord, di ko magets. Sabi mo sa katabi mo, Lord, di ko magets. Pero sana naman po yung magets nyo po ang preaching today, ha? Sabi mo sa nasa likod mo, di mo man magets, magegets mo mamaya. Imagine, ang dami po nangyayari sa atin, hindi natin magets. Breakthrough is on the other side of brokenness. Minsan, kaya pala natin hindi magets, kasi may nag-iintay na breakthrough sa kabila. Ano lang kailangan mong maging, ano yung dapat mo maging sitwasyon? You should be broken. Kaya pala hindi pa natin nagegets kasi may binabasag pa ang Diyos sa atin. Alam nyo, ang Diyos po, binubuo niya tayo. He make us whole. Bakit? Kasi tayo po yung broken. And in our brokenness, on the other side of it is breakthrough. May binabasag pa po ang Diyos sa atin. Kaya hindi natin maintindihan. Ano yung binabasag sa atin? Letter number 1, 3 ipo ito. Number 1, explanation. Gusto kasi natin, lagi nating ma-explain lahat. Lagi tayong may logical explanation. Kung gusto mong maranasan ang breakthrough, wag mo lahat i-try i-explain. Hayaan mo na lamang ito. Kung bakit nangyari yon, pinagtatagni-tagni mo, wag. Saka mo na lang pagtagni-tagniin ang mga pangyayari kapag nag-glorify na ang Diyos sa sitwasyon mo. Lagi mong tatandaan kapag hindi pa tapos ang Diyos, hindi pa siya nag-glorify. Pero kapag siya'y nag-glorify na, ibig sabihin, meron ka ng testimony. Kaya don't try to explain everything. Tinuturuan ka ng Diyos na huwag manangan sa explanation. Pangalawa, binabasag ng Diyos ang experience. Kasi pwede nating ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Panginoon, na-experience ko na to Lord, naranasan ko na to, kaya alam ko na to kung anong gagawin ko. Sometimes ito yung pumipigil sa atin para sa breakthrough because of our experiences. Sabi po ng Bible, forget the past. Pag po ba sinabing forget the past, yun lang bang masama? Ang kakalimutan natin? May kausap pa ba ako dito? Ang kakalimutan natin, hindi lang yung masama, pati yung magandang nangyari. Talaga ho? Ay, magagandang memories po yun. Oo nga. They are there as anong tawag dito? Sa sasakyan, side mirror mo yun. Yung rear mirror mo yun. Na pwede mong tingnan-tingnan paminsan-minsan pero hindi ka dun titingin. Sa naranasan mong maganda o sa naranasan mong hindi maganda, hindi yun. Ang titingnan mo ay yung unahan, yung windshield mo. Dahil pag doon ka tumitig sa side mirror at sa rear mirror mo habang nagmamaneho ka, for sure, aksidente ang kasunod. Kaya saan ka titingin? Diretso lang. Titingnan-tingnan mo lang yung rear mirror at saka yung side mirror mo as your guide. But, hindi ka magdodwell doon. Marami yung tao pinagmamalaki sa Diyos ang kanyang experience. Alam ko na yan, Panginoon. Narinig ko na yung mga preaching na yan. Oo, hindi pa nga po nabubuhay ang JA1. Ako na po ay magaling na po ako eh. Marami na akong experience. Binabasag ni Lord ang experience mo. Number 3. Excuses. Binabasag ng Diyos ang mga reason mo para mag-excuse ka o maging puno ka ng excuses sa buhay. 3 binabasag ni Lord kaya hindi mo pa nagegets. Kasi baka tinatry mo bang i-explain, tinatry mo bang ibase sa iyong experience, o kaya naman tinatry mo pang laging magbigay ng excuse. Eh Lord, kaya naman hindi nangyari to kasi ganito ang ginawa ko noon eh. You always try to justify
Pwede ba kapatid, if you want breakthrough, kailangan mabasag ka na sa mga areas na ito ng buhay mo. Kailangan mawala na sa iyo yung gusto mo laging manangan sa iyong karunungan. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Ano po sabi dito? For God intended that your faith not be established on man's wisdom, but by trusting in His almighty power. Sadya po na hindi mo ma-explain. Kasi ayaw ng Diyos doon ka manangan sa explanation mo. Sadya pong ito'y bago mong nararanasan, hindi mo ito na-experience pa before. Why? Kasi ayaw niyang mananangan ka sa iyong karunungan o sa iyong experience. That means, kasi po, pastor, minsan po, feeling ko hindi ako dinidinig ni Lord eh. At kung minsan nga po, dininig man po ako, pero parang late na po yung pagdinig ni Lord eh. Kung hindi pa po natin magets, ibig sabihin, hindi pa po tapos ang istorya. Hindi pa po kompleto ang pieces of the puzzle. Kaya hindi mo pa makita ang resulta. Let us see the life of Simon Peter. In the book of Luke chapter 5 verse 1. On one occasion, Jesus was preaching to a crowd on the shore of Lake Galilee. A vast multitude of people was pushing to get close to Jesus to hear the word of God. And in verse 2, he noticed two fishing boats at the water's edge with the fishermen nearby, rinsing their nets. Pag po ba sinabing rinsing, ano ibig sabihin? Nililinis na, hinuhugasan na, ibig sabihin, tapos na po ang pangingisda. Amen po ba? Tapos sabi po doon sa mga following verses, hiniram po ni Peter yung bangka. Sabi niya kay Lord, hiniram ni Jesus yung bangka kay Peter at sabi niya, pahiram ng bangka mo, itulak mo ng konti doon sa may papuntang laot para makapag-preach ako. Ngayon, dito ho natin makikita kung paano natin haharapin. Okay, makinig kayo mabuti. Kung paano natin haharapin ang sitwasyon natin na hindi natin magets. Makikita ho natin dito. Una, make Jesus your Lord. Para po maharap mo ng maigi ang pinagdadaanan mo, first, make Jesus your Lord. In verse 5 ng Luke chapter 5, Master. Sabihin nga po natin, Master. Isa pa po. Peter replied, we've just come back from fishing all night and didn't catch a thing. Parang ganito po ang senaryo. Sabi po kasi ni Jesus, okay, wala kayo nahuli, pero punta uli kayo doon. Ihagis niyo yung lambat at siguradong may mahuhuli kayo. Sumagot po si Peter. Ang sabi po ni Peter, hindi niya sinabing Jesus. O wala siyang ibang sinabi kundi Master. Sa Tagalog, ano po yung Tagalog ng Master? Panginoon. Ang Tagalog po sa Master ay Panginoon. Parang ganitong senaryo. Panginoon o Master, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ikaw ay karpentero. Ako professional fisherman ako. Sabi ni Peter, parang ganito lang, ano? Ako yung may experience. At kaya kong i-explain ito. Pagod na kami. Tapos sasabihin mo, punta kami doon. Hindi kita magets, Lord. Buti na lang pabago-bago ang isip ni Peter. Kaya pinili siya ni Lord parang katabi mo. Minsan pabago-bago ang isip niya, ano? Attend ba tayo? Hindi, wag na. Tapos nung paalis ka na, sandali, sama ako. Ganyan ang mga ginagamit ng Diyos minsan, yung mga pabago-bago ang isip sa simula. Lord, di ko magets Si Peter po, siya yung taong tinotoyo. Parang yung katabi mo din na kabila naman, yung hindi mo pinansin kanina, parang ganyan din yan May pagka, tinotoyo po yan. Actually, bago kayo pumunta rito, tinoyo pa yan kanina Kaya pinili yan ng Diyos
Hindi pipili ang Diyos nung hindi tinotoyo, nung mahusay na, nung magaling na. Ang pipiliin ni Lord, yung mga kagaya ni Peter, may mga explanation, may mga excuses. At ito ang response ni Peter sa pinagagawa ni Jesus na hindi niya magets in letter B ng Luke chapter 5. But if you insist, we'll go out again and let down our nets because of your word. Pero dahil po sinabi niyo, Panginoon, kami po'y pupunta doon kahit kami pagod na, kahit kami magdamag pong nag-try pero wala po kaming nahuli. Pupunta pa rin po kami kasi sinabi niyo. Lord, di ko magets, pero kahit hindi ko magets dahil sinabi niyo, gagawin ko. Kaya pag meron kang hindi magets, gayahin mo lang si Peter. Lord, hindi ko po maintindihan bakit ganito ang nangyayari sa amin, sa family ko, sa finances ko, sa health ko. Pero dahil sinabi mo, mananampalataya ako sa sinabi mo na may ginagawa ka na ngayon. Yung pagtawag ni Peter na master kay Jesus is a sign of declaring the lordship. Sabihin nga po natin, lordship of Jesus over the situation. Nung sinabi niyang master, para niya nang sinabi, Lord. May power po kasi ang pagtawag mo ng Lord sa Panginoon o sa Diyos. Huwag mong babasta-bastahin yung salitang Lord. Tayo minsan, ang dali natin gamitin yung salitang Lord, pero minsan hindi natin naiintindihan ang power na meron yung the word na Lord. Para rin siyang walang effect kung hindi siya sumunod. Kung sinabi niya, Master, sinabi niya, Panginoon, ganito po ang nangyari sa amin. Kung hindi siya sumunod sa pinagawa ni Jesus, wala rin pong power yung pagtawag niya ng Master. Meron bang Master na hindi sinusunod? Magkaiba po si Jesus as God at si Jesus as Lord. Magkaiba po yun. Jesus as God and Jesus as Lord. Jesus is God by way of His power. And Jesus is Lord by way of His authority. Jesus being God is automatic in our lives. Whether kilalanin mo siyang Diyos o hindi, mananatili siyang Diyos. Maniwala ka man o hindi, Diyos pa rin siya. Jesus being Lord is not automatic. You have to decide kung gagawin mo siyang master o gagawin mo lang siyang kaibigan o siya yung gagawin mong slave. At kung siya ang master, sino dito ang kanyang master ay si Jesus? Raise your hand. Kung ang iyong master ay si Jesus, ay sino ka ngayon? Ano ang posisyon mo? Uy. Ang posisyon mo, ikaw yung slave. Di ba kung may master, merong slave or servant? Kung magpapaslave ka, okay lang kay Jesus. Huwag lang sa pera. Huwag lang sa iyong doubt o sa iyong mga takot. Okay. Kung anong sabihin ni Lord, kahit hindi mo magets, sundin mo na lang. For example, ikaw ay may sasakyan. Sino dito may sasakyan na? Sino dito magkakasasakyan pa? Sino ditong walang kainti-interes magkasasakyan? So niya, maglalakad na lang siya forever. Mga taga JA1 po ay lahat ay magkakaroon ng kanya-kanyang sasakyan. Ikaw ang nagmamaneho ng sasakyan mo. Ngayon, nakita mo si Jesus sa daan at pumapara sa'yo. Nakilala mo, uy, si Jesus. Anong gagawin mo? Jesus, dito ka na lang muna sa sa trunk. Sakay ka sa trunk, ha? Bahala ka na dyan. Tapos ikaw pa rin na nagdadrive. Kaya naman, Jesus, sakay ka doon sa likod. Ako nang bahala. Dadalhin kita sa mga magagandang lugar.
Kapag pala si Jesus ay ginawa mong master, ibibigay mo yung susi. Bababa ka sa sasakyan mo at si Jesus ang pagdadrivein mo. At ikaw, doon ka lang sa passenger seat, manood ka lang sa gagawin niya sa'yo. Eh may mga pagkakataon po, tayo po ang nagmamaneho, si Jesus ay passenger natin. At sinasabi mo, Lord, dito ko dadalhin ang buhay ko ha. I-bless mo ako. Lord, dito ang punta natin ha, sa papunta dito. Diyan ka lang. Kaya ko na to. Pag ganun, hindi mo master si Lord. Ikaw pa rin ang master at si Lord ang iyong servant. Marami po sa atin, akala natin, lagi natin tinatawag, Lord, we need you. Lord, I love you. Pero pagka naman may pinagawa ang Diyos, ay Lord naman, hindi naman, walang ganunan. Ang usapan natin, tawagin lang kitang Lord, pero pag may pinagawa ka na, wala na tayo. Wala na, putol na yung Lord. Pwede ba kapag gano'n ang attitude natin? Ang tawag mo na lang sa Kanya ay servant. Pag nag-pray ka, Servant Jesus, sundin mo po ang aking panalangin. Servant Jesus, i-bless niyo po ako. Servant Jesus, i-provide niyo lahat ng pangangailangan ko. Dapat ganun ang prayer mo. Sinong gustong paltan niya ang prayer niya ng ganun? Ang tawag mo kay Jesus ay servant. Bakit? Siya ang pinasusunod mo sa gusto mo. Ay pag ganun, imposible mong maranasan ang breakthrough. Buti na lang ang mga taga-JA1, pinapraktis talagang si Lord ay Lord. Walang ni isa dito sa JA1 na ang tawag kay Jesus ay servant. Jesus was a servant when He was here. Pero nung siya umakyat sa langit, hindi na ho siya servant, siya po'y ano na? He is the King. He is the ruler. He is the owner. Kaya please lang, kung hindi mo rin lang kayang sundin ang Diyos, huwag mo na siyang tawaging Lord. Lucas chapter 6 verse 46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na kasi. Tinatawag mo bang Panginoon? Hindi mo rin naman pala susundin. Eh wala rin. Alam niyo ba ibig sabihin ng God and Lord? God means ruler. And Lord means owner. Kaya nga pag ikaw ay mangungupahan, anong tawag doon sa may-ari ng isang bahay or ano? Land? Lord. Bakit? Siya ang may-ari. So kapag pinapasok mo si Jesus sa iyong sasakyan na dating ikaw ang nagmamaneho, bababa ka talaga, iaabot mo sa Kanya ang susi at sabihin mo sa Kanya, Lord, buksan mo man o hindi, wala na akong pakialam. Kasi ako gusto ko, ikaw na yung nagdidesisyon para sa akin, ikaw na yung may alam ng buhay ko, kaya ikaw na Panginoon, diyan ka na. Gusto ko man na tayo tumakbo, pero kung ayaw mo, okay lang. Bakit? Ikaw naman ang owner eh. Tayo ho ay walang pag-aari. Privilege lang po natin na tayo'y nakakasinghot ng oxygen. It is just a privilege that we enjoy the blessings that we have. Hindi talaga, minsan may nagsasabi pa, alam mo, pare, yung kotse ko na to, naku, galing to sa dugot pawis ko. Pinaghirapan ko talaga to. Ilang gabi hindi ako natulog. Ilang tanghalian ang hindi ko kinain. Ilang umagahan ang napanis. Para lamang magkaroon ako ng sakyang ito. Alam mo, privilege lang din yan eh. Lahat ng meron ka kahit buhay po natin is just a privilege.
Hindi mo pwedeng sabihin, ako may-ari nito, kasi hindi ikaw yun eh. Alam mo kung bakit hindi mo magets ang pinagdadaanan mo? Kasi hindi ikaw si Lord. Si Jesus ang tunay na Lord. Sabihin nga po natin, Jesus is the real Lord. Alam mo rin ba kung bakit nagtatampo ka sa Diyos sa tuwing hindi mo nagugustuhan ang resulta sa buhay mo? Kasi feeling mo ikaw si Lord at si Jesus ang iyong lingkod. Actually, si Lord nga ang may karapatang magtampo eh. Sa tuwing makikita niya na yung taong kanyang iniligtas, yung taong nagsasabing, Lord, Lord, help me, ay hindi sumusunod. Pero anong ginagawa niya? Kahit karapat-dapat po tayong parusahan, kahit hindi naman tayo deserving ng kaligtasan, pero ang ginawa po ni Jesus, mas malimit na nanaig ang kabutihan niya at ang kanyang grasya sa buhay natin. Kaya kita po natin ngayon, our lives is full or are full of blessings and favor. Bakit? Buti na lang ang ating owner ay hindi kagaya ng ibang owner sa mundo. Na kung anong ginawa mo, yun ang babalik sa'yo kay Lord. Minsan, kahit deserving mo na maparusahan, dahil sa kanyang grasya at habag, God is sparing you or us from all consequences. Pasalamat po tayo sa Diyos na sa kabila ng ating pagkukulang, nananatili po tayong pinagpapala. Sabihin mo sa katabi mo, matuto kang lumugar. Doon sa katabi mong hindi mo pinansin, sabihin mo, hindi ikaw ang Lord. Kaya kung magpe-pray ka ha, klaruhin mo. Ano na ba ang tayo ni Jesus sa'yo? Siya ba'y Lord mo? O siya'y servant mo? Kung sinasabi mong, Lord, gawin mo ito, sundin mo ito, palitan mo yung Lord, please lang, gawin mo na lang servant Jesus ang prayer mo. At wala pong kapower-power kapag ang prayer ay hindi in-acknowledge ang Lordship ni Lord. Ano ang sabi dito sa Lucas chapter 6 verse 47 to 49? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad niya ang isang taong humukay ng malalim, nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko, pero hindi naman ito sinusunod, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Kaya pala, marami po, kapag hindi nila maintindihan at sinasabi nila, Lord, hindi kita maintindihan, lalayo na ako sa iyo, hindi ko ma-explain, ginawa ko na ang lahat, nag-pray ako, nag-fasting ako, ginawa ko ng lahat. Ganito pa rin ang nangyayari. Kaya pala bumibigay ang faith mo. Kasi ang pundasyon mo ay hindi bato. Nagiging pundasyon ay bato kung nakikinig ka at isinasagawa mo ang kanyang pinagagawa sa iyo. Bakit? Because He is the Lord of our lives. Kaya pwede ba sabihin natin, Jesus, mas malakas, You are the Lord of my life. Kapag sinasabi mo yan, dapat siya ang Lord talaga sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa finances mo, sa iyong physical, sa iyong mental, emotional, lahat ng aspeto, dapat siya ang Panginoon at ang Lord. Kaya, kailangan, ngayon pa lang magdesisyon ka na, gagawin mo ba siyang tagasunod mo? O ikaw ang magiging tagasunod niya? Number 2, go to the deeper water. Paano mo haharapin ang pagsubok na hindi mo magets? Go to the deeper water. Luke chapter 5 verse 4. Jesus sat down and taught the people from the boat. When he had finished, he said to Peter, Now row out to deep water to cast your nets, and you will have a great catch. Sino ho dito ang mahilig mag-outing? Tapos pag nag-outing kayo, nandun ka lang lagi sa gilid. May dala ka dong tabo.
Binubuhos mong ganun yung tubig. Bakit? Takot ka sa malalim. Hindi ka marunong lumangoy. Kapag mababaw ang tubig, kita nyo ba yung ilalim o hindi? Huy. Kita. Tama? Tama ba? Oo. Pero pag malalim na, kita mo ba yung ilalim? Ay, ganun ang sitwasyon mo ngayon. Hindi mo makapa, nasa na yung buhangin, hindi ko na kaya to. Kaya hindi mo na makapa, sobrang lalim na ibig sabihin, hindi mo na magets yun eh. Kaya ka lang pala ngayon, may sitwasyon na hindi mo magets kasi you are going to deeper water. Hindi mo pa nakikita ang magandang plano o ang ending nito. Hindi mo maabot ng iyong paa ang sea floor. Kaya anong nararamdaman mo? Ako po, nung po ako nag-aaral lumangoy, pag po hindi ko maramdaman yung buhangin, ako'y nandito, hindi ko maramdaman yung buhangin, ako po'y kinakabahan na. Nakakatakot po kasi ang feeling ko lagi ay malulunod. Pero kailangan pala, maihagis ako doon sa malalim para matuto akong lumangoy. At pag natuto na akong lumangoy, kahit papalalim ng palalim yan, okay lang. Kahit hindi ko nakikita ang aking tutungtungan at hindi ko maramdaman, okay lang. Kasi ako'y confident na ako'y marunong lumangoy. Nakakatuwa nga po yung aking mga anak, yung pong panganay ko at pangalawa. Ayaw na ho nung mga yon sa kiddie pool. Ang gusto nila, tatalon sila doon sa 7 feet, 6 feet. Wala po yung wala po yung mga floaties na tinatawag o salbabida. Tatalon lang sila doon. Tuwan-tuwa sila na sila'y lumulubog, tapos unti-unting umaangat at pupunta sa gilid ng pool. Ako noon, hindi pwedeng ganun. Para yung katabi mo, hindi rin pwedeng ganun. Talaga namang yan uuwi na yan kahit malayo. Wag mo lang palalanguyin sa 7 feet o sa 6 feet. Natural lamang talaga pala na hindi mo maiintindihan kasi ikaw ay nasa lalim. Sadyang dapat ikaw ay nasa lalim. Bakit? Kasi nasa lalim ang mga malalaking isda. Baka naman ikaw ay nag-aabang ng malaking isda habang ikaw ay nasa tabing dagat. Bakit kaya ako'y walang makitang isda dito? Sayang naman ang linaw ng tubig. Ayun naman balega ka ganito ang iyong kinaroroonan. Tapos nag-e-expect ka na may dadating sa iyong mga tambakol, mga galunggong. Hello? May kausap pa ba ako dito? Kaya sabi ng Diyos sa iyo, go to the deeper water. Sabi kay na Peter, doon kayo, pumalaot kayo. Anong mapapalaan ninyo kung nandito kayo sa tabing dagat? Nandoon ang isda doon sa lalim. Ano naman ngayon kung ikaw ay may malaking lambat? Kaya ito po pumalaot ka dahil nandoon sa deep water ang iyong huli. Kapag nasa laot ka, may kaba, may discomfort, may uncertainty. Pero okay lang yun kahit hindi mo magets, may uncertainty ka kasi nangangahulugan lamang ikaw ay nasa laot. At isa lang ang dapat mong gawin, ihagis ang iyong lambat. Lahat tayo dito may lambat. Ano ibig sabihin ng net? Never ending trust. Meron kang dalang net ngayon, yun na yung tiwala at pananampalataya mo sa Diyos. Ihahagis mo ba yan dun sa tabing dagat? At mag-e-expect ka, sigurado na naman ang maraming ani namin nito. Kahit gaano kaganda ng iyong net, at gaano katindi ng pananampalataya mo, kung hindi mo ito inihahagis sa panahon na ikaw ay hindi mo naiintindihan ang nangyayari, wala rin po itong magiging huli. Kaya natural lamang ngayon na hindi mo talaga naiintindihan kasi binibigyan ka ng Diyos ng opportunity na ihagis mo ang iyong net. Na ilagay mo ang iyong trust sa Kanya.
Ang lambat ay dapat nasa laot. Wala sa tabing dagat. Ang tiwala mo sa Diyos ay hindi kapag sigurado ka. Hindi yung kapag nandito ka lang, okay na ako dito. Safe na safe. Dapat ang tiwala mo sa Diyos ay kapag nandun ka sa lugar na hindi mo naabot ang ilalim. Dapat doon ang tiwala mo kapag alam mong, ang bihira, hindi ko na makita yung gilid. Pero mananampalataya ako sa Diyos kasi si Lord po'y hindi umaalis sa bangka. Si Lord po ba'y umalis sa bangka o hindi? Tanong, nung pumalaot ba si na Peter, nasan si Lord? Nag-stay ba siya doon? Sa tabing dagat? Sumama si Jesus sa kanila pong pangingisda. Kapatid, si Jesus nandun sa laot. Kaya yung sitwasyon mong hindi mo magets, nandun si Jesus. Wala si Jesus sa tabing dagat. Bakit? Wala ka namang mahuhuli sa tabing dagat. Lalamukin ka lamang. Nandun sa laot. Ang huli ay nandun sa laot. Ang net mo o never-ending trust mo sa Diyos ay napapatunayan kapag nandun ka sa laot, sa sitwasyong hindi mo maintindihan. Kahit gaano kalaki o kaganda ang lambat mo, kung wala ka sa laot, walang silbi ang lambat mo. Ay, ako'y grabe talaga ang faith ko kay Lord. Ang dami kong pangako niyang pinangahawakan. Eto na, dumaan na siya sa deeper water. Unsure, may discomfort, uncertain. Eto na, binitawan na yung pangako. Lord, di ka naman totoo. Bakit hindi ko nararanasan itong ganito? Ang lambat mo, ang pagtitiwala mo sa Diyos, ihagis mo kapag ikaw ay nasa sitwasyong hindi mo maintindihan. At magugulat ka, breakthrough is on the way. Sabihin mo nga sa sarili mo, breakthrough is on the way. Kung hindi mo maintindihan, okay lamang, hindi mo kailangang intindihin. Ang mahalaga, dala mo yung lambat mo, nasa laot ka, ihagis mo. Si Jesus po ay nasa bangka kasama ni na Peter. Kaya kahit nasa laot ka, kasama mo si Jesus. Kapag may pinagawa siya sa iyo, sisiguraduhin niya, sasamahan ka niya. Kung nakakaranas ka ng discomfort and uncertainties habang ikaw ay sumusunod sa pinagagawa ng Diyos, okay lang yan. Kasi gagamitin niya ni Lord para patunayan niya sa iyo na siya'y mapaghimalang Diyos. Ang mga nakakaranas ng himala, yung kahit hindi ka sigurado, nananatili ka sa Kanyang presensya. Yung nananatili kang nanghahawak sa Kanyang pangako, yan yung mga dinadaluyan ng himala. Imagine ninyo, kung nagmagaling si Peter at sinabi niya, Lord, umaga na. Sadyang pag kami nangingisday gabi. Tas ngayon, umaga pa pupuntahin niyo uli kami. Magsasayang lang kami ng panahon, ng lakas. Pero hindi, sabi ni Peter, dahil sinabi mo, Lord, sinabi niyo, Lord, susunod kami. Inihagis yung lambat. Ano nangyari? Number 3. Anong gagawin mo pag hindi mo magets? Pull up your nets. Sabihin mo sa iyong katabi, panahon ng maghatak. Sino ditong may hahatakin na? In the book of Luke 5, verse 6, when they pulled up their nets, they were shocked to see a huge catch of fish, and their nets were ready to burst. Nung hinihila na daw nila ang kanilang lambat na hinihagis nila doon sa laot, nagulat po sila dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos, nakuha nila ay napakaraming isda na yung kanila daw mga lambat ay nag-uumpisa ng masira.
Panahon na para higitin mo na ang mga lambat. Magugulat ka. Ano ibig sabihin ng higitin ang lambat? Panahon na para ikaw naman, i-activate mo yung tiwala mo. Kapag nagtiwala ka kay Lord, kahit hindi mo magets, mag-ready ka na humigit ng lambat. Binasa ko po yung mga ibang translation Wala po dong binanggit na higitin ang lambat. Basta sinabi na lamang doon, at nagkaroon po sila ng masaganang ani ng mga isda. Pero dito lang po sa translation na ito binanggit na kailangan higitin mo ang iyong inihagis. Manatili ka doon sa deeper water. Maghintay ka ng kaunti. Alam ka naman, kahahagis mo lamang, ihihigitin mo na. Sadyang may panahon na kailangan intayin mo. Pagkahagis mo ng iyong lambat, maghintay ka ng konti. At habang naghihintay ka, ikaw ay manabik. Dahil alam mo, yung pagkakahagis mo, may mga aahon na napakaraming isda. Kaya habang naghihintay ka, kasama mo si Jesus. Pinangako niya sa iyo na kapag hinila mo yan, maraming isdang lalabas at makukuha. Ano ibig sabihin ng meron darating sa iyong freedom? May darating sa iyong increase. May darating sa iyo at mararanasan mo yung shalom at yung healing. Ang isda pala na kukunin mo ay freedom from the bondage of the enemy, freedom from sin, increase in all supplies and blessings of the Lord, the shalom, the peace of God that you cannot understand. Kahit ikaw ay nasa kalaliman, meron kang kakaibang kapayapaan. And ang H, yung healing mo. Iyan ang isdang huhulihin mo ngayon. Sinong nakahanda na higitin ang lambat na punong-puno ng fish, na may freedom, na may increase, na may shalom, the peace of the Lord, at may healing na darating? Anong ginamit mo? Never-ending trust. Your net. In spite of hindi mo magets sa nangyayari, ang tatanggapin mo daw, there is freedom, there is increase, there is shalom, the peace of the living God, and there is healing in every aspect of your life. Hindi lang physical, kundi lahat ng aspeto ng buhay mo. At ano ho nangyari? Luke chapter 5, verse 7. They waved to their business partners. Wow! Sino ditong may mga negosyo? Kasama ka dito. They waved to their business partners in the other boat for help. Kinawayan daw yung nasa kabila. And they ended up completely filling both boats with fish. Naniniwala ako mag-uumapaw ng freedom, mag-uumapaw ng increase, mag-uumapaw ng shalom at ng healing sa lugar na ito. Na lahat daw po ng yung dalawang bangka na meron sila, napuno ng fish at nag-uumpisa ng lumubog. Pag ba nararamdaman mong lumulubog ka na, matatakot ka hindi? Matatakot. Yung dating ang akala mo, wow, ang daming isda, ay sa sobrang dami, unti-unti na kayong lumulubog. Pero wala ditong binanggit na sina Peter ay nag-alala. Bakit? Kasi pag may fish na, whether lumubog ka man o hindi, ang mahalaga, nakuha mo yung resulta mo. At ito pa ang matindi. Si Jesus ngayon nandun sa loob ng bangka. Eh kung si Jesus ay nasa loob ng bangka, si Jesus ba isasamang malunod? Ay sabi nga nung kanta, dumaan man ako sa ilog, hindi ako. Ay wala ho ako sa ilog, ako'y nasa dagat. Palta natin, dumaan man ako sa dagat, hindi ako malulunod. Hindi lang pala ikaw ang makikinabang ng fish, kundi yung mga taong kasama mo at nanatili sa'yo sa panahon na hindi mo naiintindihan.
Meron pong mga tunay na kaibigan at meron mga hindi tunay na kaibigan. Amen ba? Yung mga taong kasama mong nagpuyat, nahirapan magdamag, kahit wala kayong nahuhuli, sila rin yung makakasama mo, nahihigit sa lambat na punong-puno ng isda. Maraming mga dumating at umalis sa buhay mo. Sila yung mga taong tumulong, pero sa panahon na ikaw ay hindi mo na magets, sila umalis na rin. Pero buti na lang, si Peter, merong James and John, the sons of Zebedee. Sila yung dalawang kasama ni Peter na naghihila po ng maraming isda. Kaya kung ikaw na naririto, be a James and John to someone's Peter. Kung merong nakikita mong down na down, talaga namang hindi niya magets ang nangyayari sa kanyang sarili at sa kanyang buhay, ikaw ay lumapit doon, i-encourage mo. Kung may nakikita ka na hindi kinakausap sa church, ikaw yung mangunang lumapit doon sa hindi kinakausap. Lapitan mo, kausapin mo, i-entertain mo. Hindi mo alam, siya pala ay naguguluhan, kailangan niya ng kasamang tutulong sa kanyang maglagay ng net. Tandaan nyo ha, si Peter hindi nag-iisa nung inilatag niya yung lambat. Kasama din niya si James at si John. Pagod din si James at si John. Gusto ko sabihin sa'yo, may ipadadala ang Diyos sa'yo na mga taong kasama mong maghahagis ng lambat. Ini-encourage ka, sige ihagis mo. Wag mong panghihinayangan, sige ihagis mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Sabi ng Malakay chapter 3, magkaiba at nakikita ang kaibahan ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kaya ihagis mo yan, tuloy lamang. Hindi mo man maintindihan, sadyang ganon. Kasi hindi naman talaga natin kita ang isda. Nasa ilalim ang isda. Ang isda ay hindi lulutang ng kanya. Kailangang ihagis mo ang iyong lambat. Kaya kapag inihagis mo yan, magintay ka. Hihilahin din natin yang sabay-sabay. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, be an encourager to someone who is discouraged. Maging ikaw ang liwanag sa isang taong nasa kadiliman. Hindi mo alam kaya mo naririnig ang mga salitang ito kasi may kilala ka na nasa dilim ngayon. Pupuntahan mo after nito, i-share mo ang liwanag ni Jesus sa kanya. Hindi mo lang alam, meron pala siyang pinagdadaan ng hindi niya maintindihan. Pero ikaw, naririto ka, kasama kang maghahagis ng lambat. At take note, yung tinawag niya ni Peter na kukuha ng lambat, sila ring dalawa. Amen. Be a faithful friend. Be a faithful encourager to someone. Pag may nakita ka nag-iisa, ikaw ang lumapit. Huwag mong iisipin, mukhang mayaman to, mauutangan ko ito. Hindi ganon. Gusto mo siyang i-bless. Kaya siya malungkot kasi hindi niya nagigets ang nangyayari, nandiyan ka para siya'y pasayahin, para i-encourage. Kaya nung hinihila na po ang lambat, kasama po si James at si John sa nakinabang, sa freedom, sa increase, sa shalom at sa healing. So kung sabihin sa iyo, Proverbs chapter 17, verse 17, a friend always loves. Whether you are in the deep water or whether you are in the shore, the friend is always there and he is always loving you. And a brother is born to share trouble. Pinanganak pala ang mga kapatid. Tayo po naririto lahat ay magkakapatid. Amen ba? We have one God and one Father which is our Lord God. At lahat tayo daw ay pinanganak. Na born again ka. Para ano? Makiisa ka. Saan? Saan? Sa troubles ng iba. Para makiisa ka, makishare ka sa burden ng katabi mo. Hindi ikaw yung burden ha. Kundi nakikishare ka sa burden niya kasi sobrang bigat na.
Kailangan niya na makakausap at ikaw yon. Buti na lang ikaw ang katabi niyan. Pwede mong i-share sa kanya. Your brother or sister in Christ is there to share with your troubles. Kaya si James at John, imagine ninyo kung nagpaiwan. Bahala ka Peter. Dito na lang kami. Maghihintay na lang kami dito sa tabing dagat. Pero dahil sila'y sumama sa hirap at ginhawa, sama-sama silang kumuha ng napakaraming catch ng isda. Sino ditong nakahandang maghila ngayon ng napakaraming huli ng isda? Pwede ba tayong tumayo? Sinong excited ditong kumuha ng napakaraming huli ng isda? You are here for a reason. Hindi ka naririto para lamang tumayo at makinig. Naririto ka para ihagis ang lambat mo at higitin mo ito sa panahon na sinabi ng Diyos na higitin mo. Marami po sa atin, ang tagal nang nakalatag ng lambat mo. Taon na. Meron kang prayer request na matagal na, inilatag mo na ang pananampalataya mo. Well, gusto kong sabihin sa iyo, ito na yung panahon para hilahin mo ang iyong lambat. Nanatili kang nagtitiwala, never-ending trust. Nanatili ka kahit hindi mo naintindihan. Kaya mag-rejoice ka ngayon. Kasi ang iyong itinanim ng may luha, aanihin mo na ng may kagalakan. Sigurado ako, si Peter at si James at si John, lahat sila uncertain sa mangyayari. Hindi nila alam kung anong mangyayari. Pero ang sabi nila, pag ang Diyos ang nagsabi, it is always worth the risk. Kapag ang Diyos ang nagsabi, may pinagawa ang Diyos, susundin natin kasi alam natin sa dulo, it will all be worth it. Lahat ng paghihintay mo, ilang taon ka nang nakalatag ang iyong lambat, gusto kong sabihin sa iyo, ngayong araw na ito, hindi bukas, ngayong araw na ito, magsimula ka ng maghila ng iyong lambat. Kasi magugulat ka sa pananatili mo sa Diyos, sa pagsunod mo sa Diyos, ang mahihila mo, ang iyong freedom, ang iyong increase, ang iyong shalom, ang tagal mo nang nalulungkot, ang tagal mo nang hindi mo mahanap ang kapayapaan mo. Shalom is with the Lord. And your healing is today. Amen? Thank you, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Come on, sing. Say it with all your heart. Mercy never fails me. Namnamin mo yung pagsabi mong Lord. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, everybody, sing. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And All my life you have been so, so good. with Every breath that I have, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me. You have led me through the fire. Yes.
sa dilim. You are close like no Masama other. kita. And I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived In the goodness of God. Come on! Sing all my life. and all my life you have been faithful. Woo! And all my life you have been so, so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kung meron dito sa ating kalagitnaan ngayon, hindi mo mag-gets sa nangyayari sa'yo. Nasa deeper water ka, may uncertainty. Pumunta ka sa harap. If you think, ikaw yun, di mo maintindihan. Tagal mo nang hinihiling sa Diyos, Lord, ipaunawa mo sa amin, ano ba ito nangyayaring ito? Well, today is the day for you to take your net and pull it out and get incredible catch of fish. Kamahiya, you know yourself. I will declare here in front that because of your never-ending trust, although malalim, although hindi mo makita, ni walang kasiguruhan ang nangyayari sa iyo ngayon, pero ikaw ay nagtitiwala at nananampalataya that you will receive. Oh, all my life. You have been faithful. Sadyang mabuti ang Diyos sa'yo. Sobrang tagal na. All my life you have been so, so good. Come on! With every breath that I am able, Yes, Lord. oh, I will sing of the goodness of God. Because your goodness is running. Your goodness is running after, It's running after me. Hinahabol ka ng kabulihan ng Diyos. Your goodness is running after, It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Woo! Your goodness is running after. It's running after. I-declare mo, your goodness is running. Your goodness is Hinahabol running ka after, ng pag-ibig ng Diyos, ng kabutihan niya. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Woo! Maging kayo na sa online. Come on. is running after me. All my life. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, in the mighty name of Jesus. Lord, nakikita niyo po ang mga taong naririto sa unahan. Lord, na umaamin na hindi nila magets. At may pagkakataon na kami nagre-reklamo at nagko-question sa iyo, Panginoon. Lord, humihingi kami ng tawad. Come on, ask God's forgiveness. Lord, patawarin mo kami kung nilagay namin ang aming sarili na kami ang Panginoon, na itinry naming ipaliwanag, gumawa ng maraming excuses, magmalaki sa iyong harapan. Gayong kami, Panginoon, hindi namin naiintindihan. Kaya Lord, today, in the mighty name of Jesus, we will cast down our nets and we will pull out and take the incredible harvest of fish. Sige,
Ibigay mo sa Diyos ang pinagdadaanan mo. Sabihin mo sa Kanya, Lord, Ikaw na ang Lord. Sa buhay ko, Ikaw na ang Lord. Ikaw na ang driver. Ikaw na ang may-ari ng sasakyan ko. Sabihin mo, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat-lahat ngayon. And in the count of 5, hihigitin mo ang nets mo at mananampalataya ka. Nalalabas ka sa lugar na ito, dala-dala mo, baon-baon mo ang freedom, ang increase, ang shalom, peace of the living God, and the healing power of the Lord. Come on, ihagis mo ang iyong never-ending trust. Kahit ito na yung huli, sabihin mo, Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat. I trust you, Lord. And today, I will harvest incredible amount of fish. In Jesus' name. Close your eyes. In the count of 5, you will receive. As you raise your hands, maging kayong nandiyan sa itaas. In 5, is running after me. 4, sa pamamagitan ng pananampalataya mo kahit hindi mo maintindihan, may ginagawa na ang Diyos. 3, get ready. 2, get ready. 1, hilahin mo ang lambat mo. Hilahin mo ang lambat mo. Get the incredible amount of fish. Maboborn again ang pamilya mo. Magkakaroon ng breakthrough sa kalusugan mo. Magkakaroon ng breakthrough sa iyong pamilya. Come on. Pull up the nets. Pull up the nets. Kayo nasa taas, hilahin nyo. Hilahin nyo. Woo! Yes, Lord. Salamat sa napakaraming isda. Hindi namin maintindihan. Pero ngayon, Panginoon, nakukuha na namin ang isda. Payag kami sa lalim. Okay lang, kasama ka namin. Pinihila namin ngayon. Lord, we thank you. Pasalamatan mo ang iyong Panginoon ngayon. Yung mga narito sa harapan, in Jesus' mighty name, para kayong si Peter, umakbang kahit hindi nyo maintindihan. Umakbang kahit ayaw nyong umakbang. I declare and decree in the mighty name of Jesus that they will not be failed. Ano man ang binitawan mong salita, Panginoon, ngayong oras na ito, tinanggap na ng mga naririto in Jesus' mighty name. Lord, we are not after the answers. We are not after the explanation. Ang aming gusto, Panginoon, manatili ka sa aming bangka. Maging Diyos ka ng aming buhay. Lord, mula ngayon, hihilahin namin ang hihilahin ang maraming isda. Lord, sineselyuhan ko ng inyong banal na dugo ang lahat ng mga isda. Iba-ibang klase, Panginoon, ang ibinigay nyo sa bawat isa. Salamat for the all kinds of fish na tinanggap namin dahil sa aming nets. Lord, I pray, walang sino man na narito at maging nasa online ang hindi nila ma-experience ang grabing harvest. Ang grabing harvest. In Jesus' mighty name, I declare that starting today, July 2024, that in this month, this will be a month of massive harvest of fish. Kanino yon? Kanino yon? For the last time, kantahan mo si Lord. All my life, for you have been faithful, Lord. Oh, I will sing
I will sing. I will sing of God. Palakpakan natin ng Panginoon. Marami magte-testify this week. You will receive your testimony in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. God bless you all. Enjoy the deeper water. To God be the glory.